Kumpirmadong may banta sa buhay ng pro-BBM vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia bago siya patayin sa pamamaril, ayon po yan sa pulisya. Pero bukod sa pagiging vlogger, sinisilip na rin ang anggulong hindi maayos na breakup nila ng ex. Nakatutok si June Veneracion. Bumulagta sa kalsada ng Barangay 171 Caloocan City ang pro-BBM vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia matapos pagbabarili ng riding in tandem suspects nitong Biyernes. Sugatan naman ang kanyang live-in partner. Bago ang pamamaril, may pagbabanta na pala kay Mima Alicia, sabi ng PNP. Meron pong threat talaga sa kanya and it was proven to be correct, di ba? Ito na nga may nangyari sa kanya. But we're still looking into kung ano yung threat na pinanggalingan. Kabilang sa mga motibong iniimbestigahan ang posibilidad na may kinalaman sa personal na buhay ang pamamaslang. Hindi raw naging maayos ang hiwalayan ng biktima at dati niyang karelasyon. Merong konting naging problema sa kanila nung nag-break up na sila and there were even some cases filed between the two of them. So kaya lang po natin sila tinitignan. Isa pa sa posibleng motibo, sabi ng PNP, ay baka may kaugnayan ang pamamaril sa pagiging pro-Marcos administration vlogger ni Mima Alicia. It could be something personal. Isa rin pong malaking tsansa is yung her work related to being a vlogger. Sabi ng pamilya, merong 4 na taong gulang na anak si Mima Alicia. Kabilang sa mga nakiramay sa burol ang mga kapwa niya BBM supporter. Nakikiramay po ako sa pamilya ni Mima Alicia. Fans po niya ako. Bili po ako sa kanya sa batang ito. Kaibigan po nabigla ka na yung bait-bait po niya. Sana raw ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Mima Alicia. Panawagan ko kung sino ka mong pumatay o nag-utos kung meron man, sana po matakot tayo sa Diyos. Makonsensya kayo, sumuko kayo. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang kanyang mga kamag-anak. Sinisikap ng PNP na matukoy ang identity ng 2 sangkot sa pamamaril. Malaki raw ang posibilidad na merong mastermind o nag-utos sa kanila. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Umarangkada na ang pamamahagi ng 2,000 pisong ayuda para po sa mga benepisyaryo ng Uplift Assistance Program ng DSWD. Paano naman yung mga wala sa listahan? Nakatutok si Oscar Oida. Sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan, kakaba-kaba na raw ang 68 anyos na si Aling Luz Luminda. Butas-butas na raw kasi ang kanyang bubungan. Nais man daw niyang ipagawa, wala naman daw siyang mapagkukunan ng pambili. Kaya parang sagot anya sa kanyang panalangin nang mapag-alamang kasama siya sa makakatanggap ng ayuda mula sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift program ng DSWD ngayong araw. Nagulat na lang nga ako Sa tagal ng panahon ngayon na ako nakatanggap. Katanggap man ako, sir, bigas, senior. Sakto po na makabili akong yero. Kahit 3 lang muna. Kasi ang kailangan sa yero ko, sa bahay ko, 6. Tinatayang aabot sa 43 benepisyaryo mula Muntinlupa ang nakatanggap ng 2,000 pesos bilang bahagi ng programa. Sila yung mga nag-qualify sa 2024 census ng Philippine Statistics Authority o PSA, Community-Based Monitoring System na pinaka-nangangailangan. Kung tutuusin, nasa 124 daw ang nasa listahan, pero yung iba, di na raw malocate. Yung iba naman po nakakulong. Yung iba po, nasa probinsya na po. Talagang mostly wala po na po sila dito sa Muntinlupa. Higit na mas marami naman ang benepisyaryo ng Uplift sa Binangonan, Rizal. Aabot sa 1,193 na mga residente ang nailista sa Uplift program. Ang ilan, maagang pumila sa payout center para makasiguro. Pambili rin po ng kahit paano ng bigas po, pagkain. Malaking tulong na rin po yung kaysa sa wala. Sa Marikina, naging maayos din ang payout at validation ng mga benepisyaryo. Hindi naman maayos naman sila. Siyempre sa maintenance ko kasi hindi kong gamot na iniinom. Maliban sa Metro Manila, marami rin ang nakatanggap ng ayuda sa iba't ibang bahagi ng bansa
gaya sa Cagayan Valley, Laguna, Cebu, Cagayan de Oro, Davao Region at iba pa. Target ng programa na makatulong sa nasa 7.5 million households. Pero paano naman daw yung mga wala sa listahan, tulad ng 60 anyos na ina ni Melody na kinakailangan din daw ng tulong. Kung sakali po sana na na mabigyan po siya ng ganong tulong, bibili niya po sana ng maintenance niya po. Sa pagtutulungan po sa LGU, hahanapin sila at eventually magka-come up po kami ng iba pang mekanismo para malaman ng taong bayan kung sila ba ay beneficiary ng uplift assistance. So yun po, lilinawin lang po namin, hindi po magdadagdag ng listahan sa uplift kasi po yan po ay targeted, yan po ay pre-identified na ayon sa PSA list na nabigay sa DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, magpapatuloy ang rollout ng programa sa mga sunod pang araw. At kung hindi man daw kayanin na makapunta mismo sa payout center, partikular sa mga nasa Group 2 o yung mga nasa poor at near poor category, CBMS ng PSA. They may send their representatives, so may means of verification. Kaya inallow natin na a representative could claim in behalf of that individual. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Handa si DPWH Secretary Vince Dizon na humarap sa investigasyon ng National Bureau of Investigation tungkol sa umano'y irregularidad sa gastos noong 2019 Southeast Asian Games. Binanggit ni Dizon na 2021 pa binasura ang kaso laban sa kanya. Pero tatalima raw siya kapag pinatawag ng NBI sa investigasyon. Kagaya nga na sinabi na rin ng Ombudsman at ng NBI, 2021 pa yan na-dismiss eh. Kampante tayo dyan. Pero at the same time, kung merong mga investigasyon, kampante din tayo magko-cooperate dyan. Kasi malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos ng mga facilities na yan at napakaayos ng pagkagawa. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Hindi lang inspired, kundi empowered. Ang Kapuso Ladies na bida sa top-rating GMA Primetime Drama Action Series na The Master Cutter, na bumida rin sa isang fashion and lifestyle magazine. Yan ang chika ni Athena Imperial. From Barangay Tabang Lupa to the digital cover of a fashion and lifestyle magazine, ang empowered cast members ng top-rating GMA Primetime Drama Action Series na The Master Cutter na sina Max Collins, Charlie Fleming at Shuvi Etrata. As a mom, actress and influencer, pinatutunayan ni Max Collins na limitless ang kayang gawin ng mga babae. Sabi ni Max, in the showbiz industry, matira ang matibay. And the women are not backing out. Kailangan patient ka. You have to really love what you're doing. Throughout the years, I've learned that I'll never be perfect, but if I know that I gave my best, then that's enough. And that's why I'm still here, because every day I show up and I give it my 100%. For young actresses like Charlie, ang kasamahang veteran sa set ang tinitingala nila, especially when it comes to work ethics. I love to say na parang Miss Rio has been one of my inspirations because she's such a dedicated person, especially in acting. Sometimes we get our script sent late. It's, of course, a normal thing, but she really has that dedication to write the script down so that the next day we have it and the next day everything flows easily. Family background and upbringing naman ang inner push ni Island Girl Shuvi to become better in her career choice. Walang inuurungan lahat. G! Anong gusto mo? Sige, laban natin yan. Ayun yung goal ng career ko is to be able to become a better actor. Wala pa yung genre. Walang genre. Pero kasi nandun pa tayo sa sa lahat tatanggapin natin. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening. Malakihan na naman ang pagbahal ng presyo ng mga produktong petrolyo bukas, kabilang ang mahigit 10 pisong taas presyo sa diesel. Kaya muling hirit ng mga transport group, taas pasahe. Nakatutok si Rafi Tima. Maaga pa lang mahaba na ang pila ng mga sasakyan sa gasolinahang ito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon sa mga gas attendant,
Maigsi pa nga ito dahil pagdating ng gabi, aabot pa raw ng ilang daang metro ang haba ng mga naghahabol magpakarga bago ang inaasahang malakihang taas presyo ng produktong petrolyo bukas. Tulad ni Mang Robert na umikot na sa ilang gasolinahan, kakahanap ng gasoline station na maigsi ang pila. Yung ibang gasolinahan, minsan wala na, minsan puno na. Kaya nagbakasakali ako rito walang pila. Kanina, puno rin, kaya umikot ako. Ang pera ko, budget ko 200 lang talaga eh. Kaya sayang din yung matitipid ko. Si Aero naman, ipinila na ang mga sasakyan ng kanilang kumpanya para maipa-full tank bago ang taas presyo bukas. Para sa amin, medyo malaki din eh. Kasi kung let's say 10 pesos akit bukas, di maano yan, mapapile up siya. So, Umaga pala, nagpa-full tank na kayo lahat. Oo. Ilan yung total na sasakyan? Nandito 4. Ayon sa Department of Energy, hindi problema ang supply ng langis sa bansa. Pagtaas ng pandaigdigang presyo raw talaga ang problema. Bunsod yan ang muling pagsiklab ng pag-atake sa pagitan ng Amerika at Iran. Tuloy-tuloy po ang bili natin ng oil, ng petroleum, ng diesel, ng gas, ng LPG, lahat-lahat po. In fact, we are still above our legally required na 30 days. Umaabot na tayo ng halos 46 days na ngayon ng storage. Pero yung problema are the prices. Ayon sa DOE, pinakamataas na pwedeng iakyat ng presyo ng diesel ay 10 pesos and 68 centavos. 11 pesos and 77 centavos naman sa kerosene at 3 pesos and 65 centavos sa gas. Maximum. Hindi pwedeng lumampas dyan ang increase. Parang bumabalik tayo sa umpisa na naman. Tuloy pa rin naman daw ang 10 piso kada litrong discount sa mga pampublikong sasakyan. Sa kabila nito, pinaplano na ng grupong Manibela ang tigil pasada para iprotesta ang nakambang big-time oil price hike bukas. Gusto ng grupo, 2 pesos na dagdag sa pamasahe. At least sana 2 pesos, Ma'am Susan, kasi nga yung losses pa namin noong Marso hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nakaka-recover dito. Kaya sana mapagbigyan tayo ng ating Pangulo, kung hindi sana ito binawi nung nakaraan, ay okay na po sana yung piso. Inaasahan daw na sasama ang 100,000 sa kanilang mga membro sa tigil pasada sa buong bansa na kanila pang pinaplano kung kailan gagawin. Pero ang grupong Pasang Mazda, hindi nakikita ang tigil pasada na solusyon sa problema ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ito ay pandaigdigang problema. Hindi naman ang problema ng ating bansa ito na pwede natin ipaabot sa mga kinakukuring ng ating mga hininaing. Ito po ay pandaigdigang problema. Kanya strike, hindi po ito makatutulong, hindi makapabigat pa ito sa kanilang hanap buhay at sa buhay ng ating mga kasuperan. Nagpaabot na raw ng liham sa Pangulo ang kanilang grupo kasama ang Alto Dapat Busina para hilingin na ipatupad na ang naunang inaprobang 1 peso fare increase ng LTFRB. Sa ngayon, nagtsatsaga na lang muna sila sa ayudang fuel subsidy at tulong mula sa DSWD. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ng GMA Kapuso Foundation ang ligtas na paglalakbay ng mga mag-aaral papunta ng kanilang mga eskwelahan. Kaya na masaksihan natin ang buhay na pagtawid ng mga estudyante sa isang kableng tulay sa Camarines Sur noong 2017, agad tayong nagpagawa ng Kapuso Tulay para sa kaunlaran. At ngayong 2026, ating pinagawa at mas pinatibay pa ito matapos masalanta ng Bagyong Juan noong nakaraang taon. Para lang makapasok sa eskwela, buwis buhay na tinatawid ng mga bata sa Barangay Iraya sa Buhi, Camarines Sur ang kableng ito. Matapos masira ang kanilang tulay dahil sa Bagyong Nina noong 2016. 6 na taong gulang noon si Marga. Kailangan tumulay doon kasi dapat makatapos ng aral. Hanggang ngayon, tanda pa niya ang peligrosong pagtawid nila sa tulay. Kaya noong 2017, nagpatayo roon ang GMA Kapuso Foundation ng Kapuso Tulay para sa kaunlaran. Pero napinsala ang ipinatayo nating tulay sa paghagupit ng Bagyong Juan noong Nobyembre ng karaang taon. Agad nating ipinaayos at mas pinatibay ang 30-meter steel hanging bridge ng GMA Kapuso Foundation.
Pinalitan natin mas makapal kasi rusted na and butas-butas na yung flooring niya. Additional doon, yung kable, nagdagdag tayo ng main cable. Si Marga, na nakikipagsapalaran noon sa kableng tulay, ngayon grade 10 na. Malaking tulong daw ito para sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga residente doon, lalo na sa mga kabataang gaya niya na naghahangad ng magandang kinabukasan. Masaya po ako, ma'am, kasi mas ligtas na kami nakakatawid. Gusto ko po mapagtapos para po maging doktor. Meron tayong pagkakataon na ma-rehabilitate. So natutuwa naman ako dahil hopefully with the help in maintenance of the LGU, ilang dekada pa ang itatagal ng ating mga kapuso tulay para sa kaunlaran. Sa mga nais makiisa sa aming mga project, maaari kayong magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa GBayanihan Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Magsasagawa na ng preliminary investigation ng Ombudsman para sa reklamong plunder at money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Itinuturing siya ng Ombudsman na central figure sa flood control scam. Nakatutok si Maki Pulido. Abril nang isyuhan ng Sandigan Bayan 7th Division si dating House Speaker Martin Romualdez ng precautionary hold departure order. Ito'y dahil iniimbestigahan ng Ombudsman si Romualdez sa mga reklamong plunder at money laundering. Pero nakatanggap umano ng intelligence report ang Ombudsman na nagbabalak pa ring makalabas ng bansa si Romualdez. Matagal na naming gustong i-file to. Nandito na tayo sa punto na ito. Sana po hindi masayang yung ating trabaho. Nire-remind yung ating law enforcement agencies, pati na rin ang ating border control, to please watch out. Dahil malamang sa hindi niyan, lalabas ho siya sa informal channels. Nakatakda ng mag-preliminary investigation ng Ombudsman sa reklamong plunder at money laundering laban kay Romualdez at dating Congressman Zaldico. Pagkasagot ni na Romualdez sa mga alegasyon laban sa kanila, magdedesisyon ng panel of investigators kung magsasampa na ba ng kaso o hindi sa Sandigan Bayan. Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, sapat at malakas ang hawak nilang ebidensya. Malaking tulong ang testimonya ng 8 dating security personnel ni Zaldico na naging starting point ng kanilang investigasyon. Pinatibay umano ito ng independent evidentiary trail na tumumbok kung paano itinago ang ninakaw na pondo ng bayan. In an apparent attempt to cover up the extraordinary wealth, the money was exchanged, commingled, and laundered through an elaborate scheme. The result? Numerous luxury houses and condominiums, extravagant investments in different industries. Hinahanda rin ng Ombudsman ang kasong Grand Conspiracy to Defraud the National Treasury kasama ang 10 iba pang personalidad. Sinusubukan pa naming kunan ng panig sina Romualdez at Co. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Itinanggi naman ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na may balak siyang umalis ng bansa. Sabi po ng kanyang abogado, walang plano si Romualdez na takasan ang legal na proseso at kailanman hindi siya nagtago. Nasa bansa at mananatilian niya ang mababatas sa Pilipinas hanggat hindi niya nalilinis ang kanyang pangalan. Binigyan din ng kanyang kampo na preliminary investigation pa lamang ang proceeding at hindi pa nangangahulugang nakitaan na ng pananagutan si Romualdez. Handa raw sumagot si Romualdez kapag naihain na ang reklamo.